Okay, so nandito ulit tayo sa Metro Gate, San Jose del Monte, Bulacan, dito sa Barangay Sapang Palay proper, para ipakita sa inyo kung ano yung makukuha ninyo for a 5.9 million pesos, almost 6 million pesos na to, na house and lot dito sa Metro Gate, San Jose del Monte, Bulacan. Konting kalaman, ang San Jose del Monte, Bulacan ay isa sa 18 most populated city sa buong Pilipinas. Ito ay boundary ng Caloocan at Quezon City sa Metro Manila. Kaya ito ang top choice ng mga taga Caloocan at Quezon City sa paghahanap ng bahay. Dito din matatagpuan ang Mount Balagbag at kay Titinga Falls na dinadayo ng mga hikers, na simbahan na pinupuntahan tuwing Holy Week, ang Our Lady of Lourdes Grotto Shrine dito naman sa Tungko. At dito din ang MRT 7 station papuntang Quezon City. Meron itong elevation na 40 to 900 meters above the sea level. Kaya kung ikukumpara natin sa Quezon City na may average elevation na 39 meters, maximum of 252 meters, mas mataas ang elevation ng San Jose del Monte, Bulacan kesa Quezon City. Kaya sa mga nagtatanong kung bahain ang San Jose del Monte, Bulacan, ang sagot ay hindi. At kaklaro ko lang, hindi po totoo na pag sinabing Bulacan ay bahain agad. May mga portion lang ng Bulacan ang bahain, pero hindi 100% ay bahain na. May mga malls na din dito tulad ng SM San Jose, Star Mall, Victory Mall at Walter Mart. Pagdating naman dito sa loob ng subdivision ay kumpleto ang kanilang amenities. Meron silang swimming pool, may clubhouse, basketball court, children's playground. Isa pa sa pinagmamalaki ng Metro Gate San Jose del Monte, Bulacan, ibang lifestyle ang ibibigay sa inyo pag once na dito kayo nakatira. Dahil tahimik, secured, hindi binabaha, value for money. This is Rog Camacho, isang licensed real estate broker. If you are new to my channel, can you click that subscribe button at i-hit mo na rin ang notification bell para supportan nyo na rin sa akin sa patuloy na paggawa ng videos na tulad nito. Again, yung bahay po na nasa harapan ninyo is worth of 5,976,554 as of January 2025. This is Bri model unit. For Bri model unit, it has a minimum lot area of 120 square meter at ang kanyang floor area ay 74 square meter. Kung mapapansin niyo kay Bri model unit, this is a single detached house and lot. Unlike dito kay Bailey model unit ay meron siyang firewall, dito kay Bri model unit ay wala siyang firewall. So lahat ng sides niya ay merong bintana. Sa mga clients natin na naghahanap ng single detached na worth of 6 million pesos, sabihin natin 6 million pesos, then eto, ang pinakabago naming model unit dito sa San Jose del Monte, Bulacan, particularly dito sa Metro Gate San Jose, etong ating Bri model unit. So meron tayong space on our front, meron tayong space on our back and both sides. 2 meters sa front, 3 meters on the other side ay nasa mga 3 to 4 meters. Yon ang kagandahan kay Bri model unit. Mas maliwalas, mas maraming hangin na makapasok kasi nga po lahat ng sides niya ay may bintana. To give you an idea, pasukin natin ang loob kung gaano nga ba kalaki, kung anong itsura ng loob for Bri model unit. So dito sa kanilang entrance door ay gumamit sila ng steel door. Ayan siya. So itong bahay na to ay parang Helena expanded. Eto, binago lang yung facade ng bahay. Mas pinamodern, mas ginandahan. Eto, naglagay sila dito ng anong tawag dito, parang canopy ba ito? No? Para hindi mabasa yung mga bintana natin. Yan. Tapos naglagay sila ng corner window, iniba yung paint, mas modern, mas masarap sa mata, mas maganda. To give you an idea, pasukin natin kung anong itsura dito sa loob sa Bri model unit. So first thing is, for main door ay gumamit sila ng steel door, which is ito yung usong-uso ngayon, no? Kahit ako din naman magtayo ng bahay, gusto ko eto na, steel door na yung gagamitin natin para sa tag-ulan, tag-init,
ayos pa din yung main door natin. Lalo na pag nabasa at walang canopy, no? Prone talaga ito sa basa, itong main door natin. Pero kung meron namang canopy na medyo mahaba, hindi prone sa ulan yung main door natin, okay lang kahit kahoy. For the tiles dito sa ground floor, they are using 30 by 30 na ceramic tiles. Medyo off-white yung gamit nila. Tapos pagpasok natin dito sa loob, technically, ito yung ating magiging receiving area, yung ating living area. Tapos dito, makikita na natin dito. Ayan, meron tayong dalawang bintana. Yan siya, no? Tapos, ang kagandahan dito, ito yung gustong-gusto ko dito, no? Hindi mo na kailangang mag-isip kung saan ko ilagay yung TV ko. So, dito, dyan sa side na yan, pwede mong ilagay yung inyong TV, no? Kasi, dito, L-type na upuan. Ayan, lalabas lang ako. L-type na upuan dyan. Tapos, dito, ilagay yung inyong television. Floor to ceiling height is okay. Pwede ka pa makapag-cove-light kasi mataas pa yung floor to ceiling height natin. But guys, no, this is the actual turnover ng ating Bry model unit. Painted tayo, naka-tiles tayo, may ceiling tayo, wala tayong kasamang aircon, no? So dito, again, since ito ay bare unit, hindi siya dress up, hindi natin maipakita sa inyo kung gaano nga ba kalaki talaga. Magkasya ba yung L-type niya na sofa? Pero technically guys, since ito ay 64 or 74 square meter, kasyang-kasya dito yung sofa ninyo, yung table ninyo, pati yung television sa area, meron kayong space for that. Dito naman sa ating kitchen area, yan, malaki ito, no? Malaki. So we have, sa turnover ay kasama na itong ating mga cabinet, modular cabinet ito. Ayan. Tapos, ito na rin yung ating kitchen sink. Tapos, meron tayong kasamang cabinet din sa baba. Hindi nga lang siya modular cabinet. Kahoy na lang ito. Pero okay na rin. Goods na rin yan. Matibay naman po yung kahoy na ginamit nila. Tapos, yung floor to ceiling height dito ay mataas din. No? Medyo kitang-kita ninyo yung mga poste, yung mga biga ng bahay. Ibig sabihin yan, itong bahay na to, ginawa nila in conventional construction. Tapos, meron tayo ditong pintuan. Palabas ito sa ating service area. Ito, service area natin. Ito siya. Tapos, balik tayo dito sa ating dining and living area. And of course, meron tayo ditong toilet and bath. Ito. Then, titignan naman natin yung second floor. So, dito sa stairs ay semento na ito. Yan. Semento na to. Yan. Pero yung steps natin ay solid na wood. Tapos, dito sa second floor, dito natin matatagpuan yung tatlong kwarto. Bedroom 1, sakto lang yung kwarto. Tama makapaglagay ng single bed. Tama makapaglagay ng cabinet, ng vanity mirror. Saktong-sakto lang. You have your 1, 2 windows. Dito naman sa bedroom number 2, ganun din. Kung gaano kalaki yung, mas malaki ito, yung bedroom 2 natin kumpara dito sa ating bedroom 1. Meron din tayong dalawang bintana, isa, dalawa. Meron tayong space for our built-in cabinet on that side. Tapos dito sa ating bedroom number 3 or master bedroom, mas malaki na ito. Then yan naman, naglagay sila ng cabinet. Then you have your one malaking corner window sa side na to. Tapos, ito rin yung ating toilet and bath or yung ating common toilet and bath. Future homeowners and investors, no? Ito, this is what you get for a 5.7 million pesos dito sa Metro Gate San Jose del Monte, Bulacan. Ilagay ko na rin dito sa gilid yung sample computation. So for more details, trippings and reservation, please i-dial niyo po yung mga numero na naka-flash dyan sa inyong screen. Again, Rog Camacho here, isang licensed real estate broker. Thank you so much for watching
and God bless.